Nagbukas ang pelikula kay Roy Miller na nasa Wichita Airport, kung saan napansin niyang naantala ang isang flight patungo sa Boston. Si June Havens, na nagdadala ng mabigat na bag, ay nag-check-in at nagtanong tungkol sa pinakamaagang flight. Si Roy, na pinagmamasdan si June, ay hindi sinasadyang nabangga siya ng ilang beses sa daan. Ipinaliwanag ni June na isang dalubhasa sa pag-restore ng mga klasikong kotse, sa security officer ang natatanging mga pyesa ng kotse sa kanyang bag na inilaan bilang regalo sa kasal ng kanyang kapatid, isang na-restore na 66 Pontiac GTO. Si June, sa kabila ng pagkakaroon ng kumpirmadong upuan, ay inabisuhan sa gate na puno na ang flight. Gayunpaman, si Roy na nakakuha ng upuan ay banayad na nagpahiwatig sa kanya na ang mga bagay ay madalas na nangyayari sa di malamang dahilan. Samantala, si CIA Special Agent Fitzgerald ay palihim na sinusubaybayan si Roy at tinatalakay ang isang misteryosong baterya na tinatawag na The Zephyr, kasama ang kanyang superior. Si Fitzgerald, na napansin ang mga pakikipag-ugnayan ni Roy kay June sa pamamagitan ng mga kamera ng CCTV sa paliparan, ay naging interesado sa kanya. Iminungkahi ng kanyang kasamahan na magpadala ng mga agent upang hulihin si June sa Wichita, ngunit pumili si Fitzgerald ng ibang diskarte. Di nagtagal pagkatapos noon, sinabihan si June na may available na upuan at sumakay na siya sa eroplano. Nabalisa si Roy dito, pinaghihinalaan niya na si Fitzgerald ang may gawa ng biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Pagsakay, napagtanto ni June na kakaunti ang mga pasahero. Nagpahinga siya sa isang inumin. Ibinahagi ang kanyang hangarin na imaneho ang na-restore na GTO sa Cape Horn kasama si Roy. Samantalang si Roy ay mapagmatsyag na pinagmamasdan ang ibang mga pasahero. Samantala, binabantayan ni Roy ang iba pang mga pasahero na binabanggit na balang araw na nangangahulugan na hindi kailanman. Napansin ni June na si Roy ay kaakit-akit, ngunit nang ang pag-alog ng eroplano ay nagdulot sa kanya na matapunan ng kanyang inumin, umalis siya upang maglinis. Sa kanyang pagkawala, isang biglaang pag-atake ang sumiklab. Ang natitirang mga pasahero at tripulante, kabilang ang mga flight attendant at piloto, ay agresibong humarap kay Roy. Sa panahon ng kaguluhang ito, pinag-iisipan ni Roy kung bakit inayos ni Fitzgerald na makasakay si June sa flight. Lumabas si June sa banyo para lang makita si Roy na may dalang dalawang inumin. Hinalikan niya ito para lamang ihayag na lahat ng nasa eroplano ay namatay na. Noong una, iniisip ni June na nagbibiro siya, ngunit habang ang eroplano ay umuuga sa paglipad, nasaksihan niya ang hindi gumagalaw na mga pasahero sa kanilang mga upuan, ang ilan ay bumagsak sa upuan. Mahusay na inilapag ni Roy ang eroplano sa isang highway, ngunit napunta ito sa isang cornfield. Inabutan niya si June ng inumin, ngunit huli na niyang nalaman na kontaminado ito. Binalaan niya siya tungkol sa mga mapanganib na lalaki na hahanapin siya. Pinayuhan siyang magkunwaring mangmang tungkol kay Roy at mag-ingat sa pagpasok sa mga sasakyan kasama nila. Kung paulit-ulit niyang maririnig ang mga salita tulad ng ligtas, nagpapatatag, at sigurado, maaaring nangangahulugan ito na plano nilang saktan o kunin siya. Sumabog ang eroplano at nawala ng malay si June. Pagkagising sa bahay, nakahanap si June ng tubig, mga pangpawala ng sakit, isang sariwang damit, at almusal, kasama ang mga tala mula kay Roy na nagsasabi sa kanya na huwag siyang kilalanin. Habang naghahanda siya para sa kasal ng kanyang kapatid, wala siyang pakialam. Ang kanyang araw ay puno ng pagsubok sa mga damit na pangkasal para sa kasal ng kanyang kapatid na si April, kung saan pinagtatalunan nila kung ano ang gagawin sa GTO na kotse ng kanilang ama. Nagulat si June nang maisipan ni April na ibenta ito. Sa isang tindahan, inakit ng isang lalaki si June sa labas ng maling pahayag tungkol sa kanyang sasakyan, ngunit tinambangan siya ni Fitzgerald at ng kanyang mga agent at pilit siyang pinapasok sa kanilang sasakyan. Sa kabila ng kanyang pagtanggi kung kilala niya si Roy, ipinakita ni Fitzgerald ang footage niya sa airport tungkol sa kanya at kay Roy at kinumpirma niya na nasa parehong flight sila. Nang tanggihan niya ang pagtalakay nito sa mga agent ng FBI, binanggit ni Fitzgerald si Simon Feck, isang pangalan na hindi niya alam. Ginamit niya ang eksaktong mga salitang binanggit ni Roy kanina na sinasabing dadalhin nila siya sa isang ligtas na lokasyon hanggang sa madala nila si Roy sa isang ligtas na lugar. Biglang lumitaw si Roy na nag-oorkestra ng isang kapanapanabik na pagliligtas sa pamamagitan ng magulong putukan at isang mabilis na pagtugis ng kotse. Nalilito at natatakot, pinanood ni June si Roy na nakikipagbarilan. Siya ay tumakas, sumakay ng bus, at pumunta sa isang fire station kung saan nagtatrabaho ang kanyang dating kasintahan na si Rodney, na isang bumbero. Ikinuwento niya ang kanyang pagsubok kay Rodney, na nag-iisip na siya ay nalulula sa stress sa kasal at dinala siya para kumain ng pie. Sa kanilang pag-uusap, dinukot siya ni Roy, pinusasan,
at binaril si Rodney sa binti, isang hindi nakamamatay na pinsala na sinasabing magiging bayani siya at makakatanggap ng promosyon. Inihayag ni Roy na nakuhanan ng mga security camera ng pie shop ang footage na naglalarawan kay June bilang kanyang bihag na magpapawalang sala sa kanya mula sa lokal na pulisya. Ipinaliwanag din niya na sinubukan niyang pigilan siya sa pagsakay sa eroplano. Galit na sinabi ni June na mas ligtas siya sa mga agent kaysa kay Roy, ngunit dinala siya ni Roy sa isang parking lot, tinanggal ang kanyang mga posas, at sinabihan siyang umalis, nagbabala na ang kanyang buhay ay nasa mas malaking panganib na wala siya. Kailangan niyang protektahan ang isang taong mas nagtitiwala sa kanya kaysa sa kanya. Muli itong isinaalang-alang ni June at nagpasya na samahan siya upang mahanap si Simon Feck, ang inbentor ng Zephyr, na isang aparato para sa walang hanggang enerhiya. Nilinaw ni Roy na pinoprotektahan niya si Feck at maling inakusahan si Roy bilang isang rogue agent. Narating nila ang ligtas na lokasyon ni Roy sa New York City para lang makitang nawawala si Feck. Nag-iwan si Feck ng isang misteryosong mensahe sa mga mathematical formula na nagpapahiwatig na siya ay nasa isang tren sa Austrian Alps. Pagkatapos ay tinambangan sila ng mga lalaking ipinadala ni Antonio Quintana, isang mangangalakal ng armas na Espanyol. Pinatahimik ni Roy si June at naranasan niya ang kanilang pagkahuli at ang kasunod ay ang pagtakas nila mula sa mga tauhan ni Antonio na nasa kalahating kamalayan. Dinala siya ni Roy sa isang liblib na isla sa Azores, ang kanyang taguan. Si June, na sinusubukan galugarin ang lugar, ay nakahanap ng isang alert message sa telepono ni Roy na nagpapahiwatig ng isang satellite na nakatutok sa isang lokasyon sa Boston, kung saan ang isang lalaki ay naglilinis ng isang 67 Grand Prix. Tinawagan siya ng kanyang kapatid na babae sa oras na ito na hindi sinasadyang ibinigay sa grupo ni Antonio ang kanilang pinagtataguan. Nang bumalik si June kay Roy, ngumiti si Roy ngunit sinubukan siyang atikihin. Iniiwasan niya ang kanyang mga pagtatangka at nagpakita ng diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Nauwi sila sa mapaglarong pagtatalo sa dalampasigan, sabay na nagtatawanan. Naputol ang kanilang kasiyahan sa pagdating ng drone na ipinadala ni Antonio para paslangin sila. Nakarating sila sa helicopter ni Roy, ngunit si June, natakot na lumipad at ayaw tumahimik, ay pinahinto ni Roy gamit ang isang Vulcan neck pinch, isang banayad na paraan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang tren sa Alps. Pagkagising mag-isa, nakahanap si June ng sulat mula kay Roy at pumunta sa dining car para mag-almusal. Doon ay nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Bernhard at nagkamali sa pag-aakalang siya ay si Simon Feck, nakipag-usap sa kanya na parabang siya ang kasama ni Roy. Pagkatapos lamang matuklasan ang nakatagong mensahe ni Roy sa kanyang booth ay napagtanto niyang si Feck ay kasalukuyang kasama ni Roy at si Bernhard ay ibang tao. Nagmamadali siyang pumunta sa galera ng tren kung saan siya na-corner ni Bernhard at sinubukan siyang saktan ngunit dumating sina Roy at Feck sa tamang oras. Kasama si Roy na nakipag-away kay Bernhard, sinubukan ni June na tumulong sa pamamagitan ng paghampas kay Bernhard ngunit hinawakan niya ito. Gamit ang pamamaraan na itinuro ni Roy, pinalaya niya ang kanyang sarili, dahilan upang aksidenteng masaksak ni Bernhard ang sarili gamit ang sarili niyang kutsilyo. Pagkatapos ay tumilapon siya sa labas ng bintana, tila napatay ng dumaraan na tren. Samantala, pinangunahan ni Fitzgerald ang isang pagsisiyasat sa susunod na hintuan, ngunit wala na sila Roy. Sa kanilang compartment ng tren, huminga si Fitzgerald sa salamin na nagpapakita ng isang nakatagong pabilog na marka. Nang tingnan niya ito, nakita niya si Roy sa labas, nakatitig sa kanya, pagkatapos ay nawala na parang bula. Kalaunan, nag-organisa si Roy ng pananatili para kay June at Feck sa Salzburg Hotel habang nakipagkita siya sa isang babaeng nagngangalang Naomi. Si June, na kinain ng curiosity, ay nakabuntot sa kanya at nakikinig sa kanilang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng Zephyr kay Antonio. Hinuli ng CIA si June at nakatagpo niya si Isabel George, ang pinuno ng counterintelligence. Iniharap sa kanya ni George ang pinabagal na footage ng airport ng Wichita na nagpapahiwatig na ginamit ni Roy si June para itago ang Zephyr para malampasan ang seguridad, itinago ito sa malalaking bahagi ng sasakyan ng kanyang ama. Kinumpirma ni George ang katayuan ni Roy bilang isang taksil na agent at binigyan niya si June ng ballpen upang magbigay ng signal kapag kasama niya si Roy at ang Zephyr. Sa pagbabalik ni Roy sa hotel at sa kanyang paghahayag sa nag-o-overheat na Zephyr, ginamit ni June ang panulat upang alertuhan ang mga agent. Nang mapansin ito, emosyonal na nagpaalam si Roy at tumakas patungo sa rooftop. Pagkatapos ng pagtugis, tinamaan si Roy at nahulog sa ilog. Napansin ni Fitzgerald na nawawala ang Zephyr. Tiniyak ni Director George kay June na hahanapin nila ang katawan ni Roy dahil nasa kanya ang Zephyr. Bumalik si June para sa kasal ng kanyang kapatid.
Samantala, si Fitzgerald, na nagmamaneho sa Germany kasama si Feck, ay pumunta sa maling daan at walang awa na pinatay ang kanyang partner, pagkatapos ay nagplanong makipagkita kay Antonio sa Spain kasama si Feck. Pagkatapos ng kasal, si June, na nasaraan ng loob tungkol sa desisyon ni April na ibenta ang GTO, ay nasa kanyang garage nang makarinig siya ng isang kanta sa radyo na ginagamit ni Roy bilang kanyang ringtone. Naalala niya ang isang address mula sa telepono ni Roy na isang oras lang ang layo na posibleng isang hideout na gagamitin niya. Sa paglalakbay, napansin niyang may nakabuntot sa kanya at matalinong iniwasan ang mga sumusunod sa kanya, isang panlilinlang na natutunan niya kay Roy. Pagdating sa bahay, nakasalubong niya sina Molly at Frank, ang mga magulang ni Roy. Ibinunyag nila ang tunay na pangalan ng kanilang anak na si Matthew Knight, isang dating Army Surgeon at Eagle Scout, itinuring na namatay sa isang helicopter crash sa Kuwait. Si Frank at Molly Knight, na napakayaman, ay naniniwala na ang kanilang kayamanan ay nagmumula sa mga lottery at paligsahan na hindi nila naalalang sinalihan. Umalis si June sa pamilyang Knight at tiningnan ang kanyang voicemail. Alam niyang sinusubaybayan ang kanyang telepono. Pasinungaling niyang ibinalita sa mga nakikinig na nasa kanya ang Zephyr at nagmungkahi ng isang deal. Ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ng mga alapores ni Antonio at dinala sa Seville, Spain, kung saan binigyan siya ng truth serum. Nalaman ni Antonio na wala sa kanya ang totoong Zephyr at inamin ni June na ang plano ni Roy ay ilihis ang mga agent na nagpahintulot sa kanya na dumalo sa kasal sa oras, ngunit siya ay walang alam tungkol sa tunay na lokasyon ng Zephyr. Inis na iniutos ni Antonio na patayin siya. Samantala, si Fitzgerald, na hawak si Feck bilang hostage, ay dumating sa lugar ni Antonio upang makipag-deal. Si Roy, na sinusubaybayan si Feck sa pamamagitan ng kanyang telepono, ay dumating din doon. Pinalaya niya si June at nakipaghabulan sa motorbike pursuit kina Fitzgerald at Feck, iniiwasan ang mga tauhan ni Antonio sa gitna ng kaguluhan sa gitna ng Bulls Festival. Ang pagtatangka ni Antonio na barilin si Roy ay bumagsak na nagresulta sa kanyang sasakyan na bumaliktad at mabangga ng mga toro. Sa isang pantalan, hinarap ni Roy si Fitzgerald, inialok ang Zephyr kapalit ng buhay ni Feck. Sa kabila ng kalakalan, binaril ni Fitzgerald si Feck at nakita ito ni June nang lumipad si Fitzgerald sa isang eroplano kasama ang nag-o-overheat na Zephyr. Di nagtagal pagkatapos magbabala ni Feck tungkol sa depekto ng Zephyr, sumabog ang baterya na pumatay kay Fitzgerald. Nakita ni June na tinamaan si Roy ng bala na para sana kay Feck at inutusan niya si Feck na humingi ng tulong. Nang maglaon ay nagising si Roy sa isang ospital sa Washington, D.C., kung saan humingi ng tawad si Direktor George na inamin na siya ay naloko ni Fitzgerald, ang aktwal na taksil. Nagtanong si Roy tungkol kay June at nalaman niyang nakauwi na siya. Plano ng direktor na ilipat si Roy sa isang ligtas na lokasyon na binanggit ang kanyang naunang babala kay June. Habang naghahanda silang umalis, dumating ang isang nurse upang bigyan ng gamot si Roy, ngunit napagtanto niyang pinatulog niya siya. Sa kanyang pagtataka, ang nurse ay si June, na palihim na tumulong sa kanya sa pagtakas sa ospital. Nakatakas sila gamit ang na-restore na 66 GTO. Nagkaroon ng malay sa kotse, natagpuan ni Roy ang kanyang sarili sa isang Mexican beach kasama si June, na bumalik mula sa isang kalapit na tindahan. Pagkatapos niyang magtanong tungkol sa kanilang araw, hinalikan siya nito na nagdeklara na ito'y balang araw. Inihayag niya na ang kanilang susunod na destinasyon ay Cape Horn at tumugon siya ng isang ngiti. Nagsimula silang magmaneho sa isang magandang kalsada sa baybayin. Sa isang hindi inaasahang twist, nakatanggap ang pamilya Knight ng tiket patungo sa Cape Horn. Ipinapalagay ni Molly na hindi sinasadyang sumali sa raffle si Frank ngunit iginiit na nanalo sila, na hinikayat si Frank na sumali sa paglalakbay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.